Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Huwebes sa ikasyam na linggo sa karaniwang panahon. Isang eskriba ang lumapit kay Jesus at nagtanong, sino ba itong eskriba na ito? Ano ba yung ibig sabihin nitong salitang eskriba? Di ba alam nating lahat sa Ingles, ito ay scribe. Scribe, sumusulat. Ano ang sinusulat? Batas. Para bang siya ay isang secretary o isang may kinalaman sa mga gumagawa ng batas. Eskriba. Sa panahon natin ngayon, pwede nating sabihin, ang mga eskriba ay ang mga congressman, senador, gumagawa ng batas. At itong eskriba na ito na lumapit kay Jesus ay gustong malinawan, gustong magkaroon ng malinaw na direksyon ang kung ano ang kanyang ginagawa. Sa totoo, para bang nalilito na siya, napakaraming batas. Alin po ba sa napakaraming batas na ito ang pinakamahalaga? Yun ang tanong niya kay Jesus. Kasi kapag i-consider lahat itong napakaraming batas na ito, daan-daang mga batas, baka hindi na makakilos at wala nang magawa sapagkat bawat kilos, bawal yan. May gagawin ka, hindi pwede yan. Ito, hindi rin pwede yan. Para bang napakahirap kumilos kapag ang buhay ng tao ay masyadong pinaiikot ng batas. Kaya napakaganda ang naging sagot ni Jesus. Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang nag-iisang Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo siya ng buong puso, kaluluwa, isip, at lakas. Yun yung unang sagot ni Jesus. Pag-ibig sa Diyos. At ito naman ang pangalawa, sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Kaya yung napakaraming batas na alam nitong eskriba na ito, sinamarize ni Jesus sa dalawa. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Sundin mo yan at mabubuhay ka, sabi ni Jesus. At alam ito ng eskriba, kasi matalino itong eskriba na ito, magaling siya. Kaya ang sabi niya kay Jesus, tama po, Guro. Ang sabi ninyo, iisa ang Diyos at wala ng iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa ano pa mang handog. Aanhin mo ang iyong alay, ang iyong handog na dinadala sa altar, kung hindi mo naman iniibig ang Diyos at ang iyong kapwa. Baliwala ang lahat ng handog kung walang pag-ibig sa handog na yon na nagpapakita. Ang handog na ito ay malinaw na simbolo ng aking pag-ibig sa Diyos at sa kapwa.
Kaya sinabi rin ni Jesus dito sa eskriba na ito, matalino, magaling ang iyong sagot. Malapit ka ng mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto nating mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos, itong ebanghelyong ito ang pakinggan at unawain natin. Sinabi ni Jesus ito sa eskriba sapagkat malinaw sa eskriba kung sino ang dapat number 1 sa kanyang buhay. Si Jesus lang ang Panginoon at Diyos. Siya lamang ang dapat ibigin ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. At ang pag-ibig na ito sa Diyos ay maipapakita sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Hindi ko pwedeng sabihin, iibigin ko lang ang Diyos, siya lang. Pero iibigin ko ang kapwa, lalo na yung kaaway, lalo na itong taong ito, ay hindi na, kayo na lang. Ay hindi pwede. Kailangan, kapag sinasabi natin, iniibig ko ang Diyos, dapat nakikita yan sa pamamagitan ng pagsisikap nating ibigin ang kapwa. At ang ating kapwa, lahat ng tao. Walang ihihiwalay, walang hindi isasama, lahat mamahalin. Kaya nalulungkot ako minsan kapag may nakakausap ako, bakit hindi kayo nag-uusap? Father, napakasakit ng ginawa sa akin ng taong yan. Kailan ba yan nangyari? Matagal na, Father. Hindi pa ba pwedeng magkasundo kayo? Napakasakit, Father. Itong kinakausap ko, nagsaserve. Naglilingkod. Pero hindi makapagpatawad at hindi makapagmahal sa kapwa. Gawin mo yan at mapapabilang ka sa pinaghaharian ng Diyos.